natin. Amen po. Kumbaga sabi nga dito, ang pressure, kumbaga 'pag may pressure ka, isa ka ng matapang na tao kasi ina-accept mo siya, eh. 'Di ba hinahayaan mo na i-pressure ka ng church, i-pressure ka ng leader kasi kumbaga nakikita sa atin na kaya natin. Sabi nga hindi ka naman ilalagay ng Lord sa isang sitwasyon na hindi mo makakaya, 'di ba? Parang pagsubok lang, hindi tayo bibigyan ng Lord ng challenge na hindi natin siya kaya, 'di ba? So tulad ko mga kapatid, kung hindi ako nagpa-pressure sa leader ko, wala ako dito sa harap nyo, 'di ba? Kumbaga, kung hindi ko inaccept yung challenge na o mag-lead ka na, ganyan, mag-win ka na ng tao, baka wala ako dito, 'di ba? Kumbaga, baka kung pinili ko noon na umayaw na lang, tumalikod na lang, maghanap na lang ako ng ibang simbahan na walang ganito, 'di ba? Na makikinig lang ako. Kumbaga, talagang wala ako dito. Hindi ako lalago spiritual at hindi ako magkakaroon ng malalim na relasyon sa Lord kung pinili kong tumalikod dahil lang sa pressure ng leader ko, 'di ba? Lalo na yung primary natin mga kapatid, talagang pusher siya, 'di ba? Ilalagay ka talaga niya sa sitwasyon na hindi ka pa sanay, 'di ba? Yung bigla kang pipiliin na ganito, mag-join ka sa ganyan, ikaw yung maglilid dito, 'di ba? Kumbaga nandun man yun ka ba? Kumbaga ako sumusunod lang, 'di ba? Kasi talaga itinataas ko yan sa Lord dahil alam ko na magagawa ko kasi ang Holy Spirit yung katuwang natin, 'di ba? Hindi na tayo kasi kung tayo lang talagang hindi natin siya magagawa. Pero kapag naniniwala kang kasama mo yung Lord, may Holy Spirit ka, magagawa mo siya, 'di ba? Kaya nga sabi ni Pastor, 'di ba, ang daming ayaw mag-lead, ayaw magpagamit sa Lord kasi natatakot, 'di ba? Sabi nga bakit ka matatakot, hindi naman hindi naman ikaw yung magsasalita. Kumbaga yung banal na espiritu yung tutulong sa atin para meron tayong masabi, 'di ba? Kahit ako dito marami akong notes mga kapatid, pero hindi lahat 'to nababasa ko, hindi lahat 'to na i-share ko sa inyo. Kumbaga talagang andun yung mararamdaman mo, yung pagkilos ng Holy Spirit, yung pagtulong niya sa iyo para makapag-share ka ng word of God, 'di ba? Kaya sabi nga, dahil ko inaano sa inyo na bago ako mag-call, talagang nagpe-pray ako sa Lord kasi may pressure sa akin. Kumbaga may pressure akong humarap sa inyo. Nandito yung pressure ko na magsalita sa harap nyo kasi talagang hindi ako sanay mga kapatid. Talagang nahihiya pa din ako. Andun pa rin yung kaba, pero andun man yung pressure, ginagampanan ko pa rin siya kasi alam ko na ito yung kalooban ng Panginoon sa buhay ko. Di ba po? So ganun din tayo. Paano nyo maano niya na gagamitin kayo ng Lord? Paano nyo makikita na kaya nyo din kung hindi nyo naman susundin yung pinapagawa sa inyo ng ating Panginoon. Amen po. So dapat sabi nga dito, ang mindset ng nagtatagumpay, may pressure man pero ang Lord yung kasama natin. Malinaw sa atin na may pressure man, kasama ko ang Lord. So hindi tayo nag-iisa sa pinapagawa niya. Amen po. So yun po yung sa number 1. So pressure push you to attain your goal. Yan, kaya dapat ang bawat isa sa atin may goal, 'di ba? Talagang dapat gino-goal natin na this year magle-level up yung spiritual ko, na hindi ko nahahayaan na ganito lang ako, 'di ba, na nakikinig ng nakikinig, 'di ba? So dapat meron po tayong ginugol na makakatulong sa atin para tayo ay lumago. Number 1 diyan mga kapatid, yung ating foundation, yung prayer life and yung devotion mo. Kasi kung wala kang ganyan, nandito ka lang talaga sa cell group, hindi ka lalago. Yan at yan ka pa din hanggang sa susunod na mga taon kung hindi mo hahayaan yung sarili mo na lumalim sa ating Panginoon. Diba? Kaya nga sabi, bago tayo makapag-share sa iba, dapat mag-start sa sarili natin yung kaayusan. Diba? Dapat magsimula sa iyo yung paglago, yung pagbabago para mabago mo din yung mga tao sa paligid mo. Diba? Kasi kapag nakikita na yung pagbabago sa atin, kahit hindi tayo magsalita, nakikita ng mga tao sa pamumuhay natin yung pagkilos ng Lord. Diba? Baga sabi nga, kahit hindi ka magsalita, alam nilang Kristiyano ka, alam nilang anak ka ng Lord. Amen? So, yun po yung number 1. So, number 2, sabi dito, pressure cause you to comply with your divine assignment. Ayan. Diba? So, lahat tayo,
sabi nga, nilinaw sa atin kung ano yung divine assignment natin, 'di ba? So lahat tayo may purpose dito sa mundo. Sabi nga, 'di ba, hindi naman tayo nilikha lang para lang sa wala, 'di ba? Para lang mamuhay sa kagustuhan mong pamumuhay. Kumbaga, nandito tayo dahil meron tayong gampanin dito sa mundo, at yun ay ang ibahagi ang katotohanan, 'di ba? Yung win soul, 'di ba? Mag-abot ng mga tao na naliligaw pa kasi ikaw nabuksan ka na, 'di ba? Nabuksan na tayo sa katotohanan, 'di ba? Namulat na tayo, alam na natin yung mga mali at tama, yung dapat nating gawin. Pero maraming Christian na nai-stuck lang yung knowledge, 'di ba? Pinaliwanag sa atin to dati na magkaiba yung knowledge and wisdom, 'di ba? Yung knowledge, kumbaga, alam mo na yung gagawin mo pero hindi mo siya ginagawa. So yung wisdom, alam mo yung gagawin mo at ginagawa mo to, ginagampanan mo siya, 'di ba po? Kaya dapat wag nating hayaan na yung mga natututunan natin na stuck lang sa atin, 'di ba? Kasi mabubulok lang 'yan, mga kapatid, kung nasa sarili lang natin yung mga lesson na itinuturo sa atin. So dapat na i-share natin siya, 'di ba? Baga, alam mo yung katotohanan pero wala kang ginawa para maligtas yung kapwa mo, yung mga mahal mo sa buhay, 'di ba? Dahil nanaig yung takot, yung kaba, yung hiya, 'di ba? Huwag nating hayaan 'yun, mga kapatid. Alam mo yung assignment mo na dito ka sa mundo para gampanan yung pinapagawa ni Jesus sa atin, 'di ba? So si Jesus ganun din, 'di ba? Sinilang siya dito sa mundo hindi para maging ano lang, 'di ba? Kumbaga nilikha siya dito sa mundo para maging tagapagligtas natin. Alam niya yung purpose niya, 'di ba? Alam niya yung mangyayari sa kanya. So dumating din siya sa pressure, 'di ba? Na pressure din siya. Kaya nga sabi niya, 'di ba, na halos mamatay siya sa pagbagapag ng kanyang kalooban. Kaya ang sabi niya doon, 'di ba, na ang kalooban mo ang musunod at hindi ang akin. 'Di ba? Kumbaga, na pressure din ang ating Panginoon dahil alam na niya yung mangyayari sa kanya. Pero tinapos niya yung divine assignment niya dahil sa pagmamahal niya sa atin, mga kapatid. Alalahanin natin na si Jesus, 'di ba, tinuruan, sinampal, sinuntok, sinipa, 'di ba? Kumbaga, pag talagang naisip natin yung naranasan ni Jesus para lang maligtas tayo, 'di ba? So walang dahilan para hindi tayo mag-serve sa kanya, 'di ba? Kumbaga, talagang gusto natin na makita din yun ng mga ibang tao, ma-realize din yun ng ibang tao na merong Jesus na namatay para maligtas sila. Kaya nga sabi, 'di ba? Kaya hindi pa dumadating si Jesus, talagang dahil nagbibigay pa siya ng pagkakataon kasi nakikita pa niya marami pang tao na bulag sa katotohanan, 'di ba? Kasi maraming Christian na alam na yung totoo pero walang ginagawa, wala pong pagkilos, maraming church na walang winning soul. Kumbaga, talagang magsisimba, uwi, fellowship, ganun lang, pero wala silang plano na mag-abot talaga ng mga tao. Parang okay na yung makapag-ano ka, parang naranasan ko na kasi yung mga kapatid, parang naging simba uwi lang, every Sunday lang ako may connection sa Lord, tapos pagdating ng Monday to Saturday, ganun, balik ulit sa mga pamumuhay na makamundo, 'di ba? So wag nating hayaan na ganun lang tayo, 'di ba? Bilang mga Christian na nabuksan talaga sa katotohanan, alam natin kung paano maliligtas yung iba. So gawin natin siya. Wag tayo magpatalo sa hiya, wag tayo magpatalo sa takot, 'di ba? Sabi nga, wag kang matakot kahit ma-reject ka, at least ginampanan mo yung pinapagawa sa iyo ng ating Panginoong Jesus, 'di ba? Kasi hindi ka naman yung na-reject nila, 'di ba? Si Jesus yung inaayawan nila kapag ikaw ay tinatanggihan nila, 'di ba? Kapag ikaw ay hindi pinapakinggan, si Jesus yung una nilang hindi pinakinggan. Kasi tayo, lagi natin tatandaan, instrumento lang tayo. Ang Panginoong Jesus pa rin yung kumikilos sa buhay po natin. Amen. So dapat malinaw sa atin na nandito ako sa mundo dahil hindi para lang mag-aral, kumain, matulog, mag-asawa, 'di ba? Kasi dati ganun yung alam kong buhay, Baga, mag-aaral ka, bata ka, mag-aral, magtrabaho, mag-asawa hanggang hintayin mo na lang mamatay, 'di ba, sa pagkatanda. So ngayon, naging malinaw sa akin na nandito tayo sa mundo na dahil meron tayong mission, 'di ba, na may purpose yung life natin, at yun po ay ang ibahagi ang katotohanan, spread yung katotohanan sa mga tao, 'di ba, na si Jesus yung makilala ng mga tao, hindi yung sarili natin. Sabi nga, dapat si Jesus yung ginagawa nating famous, 'di ba, hindi yung mga sarili natin, 'di ba po? Kasi yung mga
tao na ayaw ng pressure, sila kumbaga sila pa rin yung nabubuhay sa sarili nila. Sila pa rin yung hinahayaan nilang masunod. Ayaw nila na gampanan kung ano yung kumbaga okay na to, alam ko na yung katotohanan, ligtas na ako, tinanggap ko na si Jesus, 'di ba? So that's all, 'di ba? Wag nating hayaan na maging ganun lang mga kapatid. Gampanan natin yung divine assignment natin dito sa mundo kasi mas masarap na mawala dito sa mundo na alam mo na nagawa mo yung pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Amen. So sabi nga dito, may danger pag hindi natin ginagawa yung ating divine assignment, 'di ba? Kumbaga, ano yung danger kapag hindi mo alam yung purpose mo dito sa mundo, kahit ano na lang yung gagawin mo, 'di ba? Yung baga, kahit sino na lang pwede kang mahila, 'di ba? Pero kapag alam mong may assignment ka, meron kang purpose, 'di ba? Hindi ka magpapatangay sa agos ng mundo, 'di ba? Hindi ka magpapatukso sa kahit na sinong tao kasi alam mo na anak ka ng Lord, meron akong gagawin, meron akong gampanin. Marunong tayo magsabi ng no kapag alam nating may temptation, kapag mayroong nagtutukso sa atin kasi alam natin na meron tayong mas dapat gampanan. Amen po. So, ayun yung danger kapag hindi natin alam yung assignment natin dito sa mundo. Pero kapag alam mo, nag-iingat ka, 'di ba? Mas nagfo-focus ka sa kung ano yung pinapagawa sa iyo ng Lord. Hindi ka magpapatangay sa temptation ng mundo. Kasi dito sa mundo, marami talagang tukso at yan yung gusto ng kaaway, 'di ba? Yung ma-distract ka, matukso ka, 'di ba? Kumbaga talagang aakiting ka niya sa takbo ng mundong ito para hindi mo magampanan yung pinapagawa ng Lord, 'di ba? Kaya maging aware tayo mga kapatid sa paligid natin, sa ginagawa natin sa mga tao, 'di ba? So dapat alam mo kung ano yung purpose mo dito sa ating sa mundong ito. Sabi nga kapag anak ka ng Lord, malinaw sa iyo na ikaw ay hindi taga-mundo, 'di ba? Hindi tayo taga-mundo, kumbaga nandito lang tayo para gampanan yung pinapagawa ng ating Panginoong Jesus. Ayan, so sabi nga dito, pag gusto nating lumago, accept the challenge, 'di ba? So ano yung challenge? Siyempre, unang-una, magpa-disciple tayo, 'di ba? Kumbaga, talagang sumunod na tayo sa ating Panginoon, totally surrender sa lahat sa buhay natin. Hindi na natin wala na tayo sa sarili natin, 'di ba? Wala nang self-centered, baga si Jesus na yung centered ng buhay po natin. So accept the challenge mga kapatid at maglagay tayo ng pressure sa sarili natin. Mismo tayo na yung maglagay ng pressure, 'di ba? Na this year papasok ako sa live class para magamit yung buhay ko. Dapat ganun na yung mindset natin na talagang handa na tayo magpagamit sa Lord, 'di ba? Kasi marami na tayong natututunan. Alam na natin yung tama at mali, yung katotohanan. So ang dapat nating matutunan ngayon talaga kung paano maibahagi si Jesus sa ibang tao, lalo na sa ating mahal sa buhay. So, yung po yung number 2, pressure cause you to comply with your divine assignment. So, yung number 3, pressure reveal the real you. Ayan. So, sabi dito, kapag may pressure, sino ba tayo? 'Di ba? Kasi may mga tao na kapag may pressure, ayan nga yung sabi kanina, tumatalikod, umaayaw, lumilipat ng church, 'di ba? Naglalaho. Sabi nga yung nagle-left the group, 'di ba? So, sino ba tayo kapag may pressure? Ikaw ba yung klase ng tao na kapag may pressure ka na aalis ka na, o ikaw yung tao na kahit may pressure, nagpapatuloy ka, 'di ba? Kasi kapag may pressure, diyan lalabas yung tunay na tayo, 'di ba? So, wag nating hayaan mga kapatid na kapag pinressure tayo, kunyari, sabi ko na ganito, mag-lead ka na, 'di ba? So, dahil lang sa sinabi ko, umalis ka na, 'di ba? So, lagi niyo tatandaan mga kapatid na ginagawa natin lahat 'to hindi para sa sarili natin or sa mga tao, kundi para sa ating Panginoon, 'di ba? Kasi naranasan natin siya, na-encounter natin siya, naranasan natin yung kabutihan niya, kaya tayo naglilingkod sa ating Panginoon, 'di ba? Huwag nating hayaan na dahil lang sa pressure umayaw tayo, 'di ba? Tumalikod tayo. Baga sabi nga, i-accept natin yung pressure as a positive way, 'di ba? Hindi siya maging negatibo sa buhay natin. Amen. So sabi nga dito, huwag matakot sa pressure dahil yan ay blessing, 'di ba? Kumbaga sumunod lang tayo
tayo kahit mayroon tayong pressure, 'di ba? Tulad nga sabi ko sa inyo, wala ako sa harap nyo ngayon kung hindi ako na nagpa-pressure sa leader ko, kung hindi niya sinabi. Dati kasi nasa live class pa lang ako, talagang pinush na ako ng leader ko na, mag-lead ka na, ganyan, mag-share ka na ng mag-OVE ka na, mag one verse evangelism ka na sa ibang tao, ganyan. So yung isang tao na one verse evangelism ko noon, talagang 12 years old lang siya, mga kapatid. Nung nag-i-start ako mag-build ng cell group ko, talagang isang tao lang yung hawak ko noon. Kaya ngayon, 'di ba? So year 2022 yun, mga kapatid. Kaya ngayon ko pa lang din nakikita talaga na umuusad yung cell group ko, 'di ba? Kumbaga talagang kumikilos yung Lord sa buhay ko, 'di ba? So baga yung breakthrough hindi siya agad-agad. Talagang ilang taon kailangan talaga. Sabi nga, aayusin tayo muna, yung unang aayusin ng Lord bago tayo niya hayaang lumago, 'di ba? Tawag dito, bago niya tayo hayaan na talagang bigyan ng mga tao na ipagkakatiwala sa atin. 'Di ba? Maniwala kayo, mga kapatid, na may mga taong inilaan din ang Lord sa inyo para alagaan sila. Kaya kung hindi kayo magiging leader, sabi nga dito, kung aayaw kayo, kung tatalikuran nyo yung challenge na ipinagkakaloob ng Lord sa atin, yung vision, paano na lang yung mga tao na yon, 'di ba? Sino yung mga ngalaga sa mga tupa na yon kung hindi natin i-accept yung challenge ng Lord sa buhay natin. Amen po. Kaya naway, sabi nga dito, dapat makita natin na talagang may pagpapala kapag may pressure, kasi ito yung magpupush para gampanan natin yung pinapagawa ng Lord sa atin. Kasi kung wala, komportable lang tayo, 'di ba? Baga sabi nga, kain tulog lang yung gusto natin, 'di ba? Baga sa buhay paglilingkod talaga natin sa Lord, hindi siya madali. Talagang mahirap, maraming tukso, maraming pagsubok. Kasi ang iniisip ng iba kapag nasa Lord ka na, talagang maganda rin buhay mo, maayos ka na, kumbaga talagang wala ka ng problema. Pero sabi nga, kapag may Lord ka, talagang sunod-sunod yung challenge, pero hindi ka nagpapa-apekto doon, di ba? Kumbaga nakikita pa rin sa buhay natin na tayo ay lumalago spiritual, at yung pamumuhay natin hindi man siya okay, pero hindi siya nakahalata sa buhay natin kasi meron tayong Lord. Amen. Kumbaga talagang nandun yung inaano natin, yung pag-surrender natin sa ating Panginoon. Amen. So nawa, sabi nga dito, mga kapatid, sino ba tayo kapag may pressure, 'di ba? Ayan yung question dito eh. Sino ka ba kapag ikaw ay pinressure, kapag may pressure ka nang nararamdaman, 'di ba? Kasi ako noon nung wala pa ako sa Lord, kapag may pressure, talagang kapag sa school nung high school ako noon, kapag may pressure ako nararamdaman, hindi ako pumapasok. So ayun yung attitude na lumalabas sa akin noon. Doon ko nakilala yung sarili ko na talagang mahina ako. Mahina yung loob ko kapag sinabi ng teacher na may recitation tayo bukas, ganyan, hindi ako papasok, di ba? So ngayon, baga may pressure man, sabi nga kapag minessage ako ng leader ko na, Joy, gawin mo to, ganyan, baga nandun man yung pressure, ginagawa ko pa din siya, di ba? At least sabi ko talaga nandun yung nakikita ko yung pagkilos ng Lord sa buhay ko, na hindi na talaga ako yung nabubuhay sa sarili ko, di ba? Kundi ang Panginoon na yung kumikilos, di ba? Kaya nga hayaan natin ang Lord yung kumilos. Wag nating isipin na tayo lang mag-isa gumagawa ng pinapagawa ng Lord. Lagi natin tandaan, kasama po natin ang ating Panginoong Jesus at yung kanyang banal na espiritu na ipinagkaloob sa atin. Kaya kung sabi nga, kung nagawa ko, magagawa nyo din, kasi isang espiritu lang naman yung meron tayo, di ba? So hindi pwedeng iba-ibang espiritu meron tayo. Holy Spirit ang ipinagkaloob sa atin ng Lord, di ba? Kaya kung kaya ko, kaya nyo din yan, mga kapatid. Kaya accept the challenge and magpa-pressure tayo para ma-push tayo, kasi kung walang pressure, 'di ba, walang paglago talaga. Kumbaga, hayaan mo lang na ganyan ka na lang, 'di ba, makikinig ka na lang. Amen. So, wag nating sayangin yung mga knowledge, 'di ba? Wag nating sayangin yung mga tinuturo sa atin ng Lord. So, dapat syempre, dapat sa atin muna makita, 'di ba? Sa atin muna mai-apply 'yon para ma-share din natin sa iba, 'di ba? Hindi naman pwede na i-share natin siya sa iba pero tayo hindi naman natin siya ginagawa, di ba? So, tulad ng sinasabi sa Bible, magbasa ka ng
dapat pinagbubulay-bulayan natin siya araw at gabi. 'Di ba? Hindi pwede na sasabihin ko 'yun sa inyo tapos ako hindi ko naman siya ginagawa. 'Di ba? Kaya dapat magsimula sa atin muna yung kaayusan, yung paglago para maituro din natin siya sa iba. So, 'yun lang po mga kapatid yung ating topic, the blessing of pressure. So, conclusion, sabi dito, life without pressure never acknowledge accountability and responsibility. Pressure is for these who truly understand their divine assignment. So, pag malinaw sa'yo yung divine assignment mo dito sa mundo, talagang kikilos ka, di ba? Alam mo na meron kang magagampanan mo yung responsibility mo, yung magiging responsible ka, talaga nandun yung pagpapasakop natin sa church kasi alam natin na doon tayo nilagay ng Lord, di ba? Nandun yung pag-surrender. Kaya nga mga kapatid, kailangan talaga unang-una talagang sumuko ka sa Lord. Totoo mong sinuko yung lahat-lahat sa Panginoon, di ba? Kasi hanggang tumatanggi ka, ibig sabihin may mga bagay pa tayo na hindi pa talaga na isusuko sa ating Panginoon. Kaya check our heart, yung sarili natin, talaga bang totally surrender na ako sa Lord, talaga bang tinanggap ko pa talaga ng totoo si Jesus sa buhay ko, o ako pa rin yung nasusunod sa sarili ko. Amen. So, yun lang po, ano na tayo, sharing. So, bago ang lahat, meron pala tayong bagong kasama. Ayan, Sis Angelica. So, welcome natin siya mga kapatid, si Sis Angelica. So, ayan, na-win ko lang din siya sa mga 3 minutes video ni Pastor Rami. Diba? So, ganun mga kapatid yung ating divine assignment. Diba? Na mag-win soul tayo ng mga tao at talagang isama natin sila sa mga ganitong gawain. Kasi makakatulong to para lumago sila. Ayan. Welcome sis. Sige po. So, at siya po ay taga Batangas.